Isang mainit na pagpupugay ang ating pinapaabot sa inyong lahat, mga idol. So ang inyong nakikita ay mula po yan sa balita ng UNTV. Sa July 22 at itinatalaga niya ang sarili bilang designated survivor. Ngunit kung ang pambansang pulisya ang tatanungin, kakailanganin muna ng batas para sa pagtatalaga nito. Ito ang balita ni Leia Ilato. Kailangan po natin ng isang batas for that, particularly yung sinasabi niyo po na designated survivor. Kasi kung titignan niyo po sa ating konstitusyon, ay wala naman pong mention about designated survivor. Hindi ginagawa sa Pilipinas ang pagtatalaga ng isang designated survivor kapag nagsasama-sama ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Subalit, ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, kakailanganin ng batas para sa pagtatalaga ng isang designated survivor. Tumanggi din ng PNP na magkomento sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. With respect po doon sa statement po ng ating pangalawang Pangulo, we rather not comment po doon sa kanyang statements po at hayaan po natin na siya mismo ang magpaliwanag po siguro, ma'am. Tanungin natin kung ano po ba yung konteksto ng kanyang sinabi. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na wala silang namomonitor na banta sa ikatlong zona ni PBBM. Subalit hindi sila magpapakakampante sa gagawing pagbabantay. Wala naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta to disrupt po itong ating zona. Sa katunayan, handa na aniya sila kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalatag na seguridad. On the part of the PNP, pagdating po sa preparation po ng zona, handang-handa po ang inyong pangbansang pulisya, kasama po ang Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard at sama-sama po nating bantayan at siguraduhin po na maidaraos po ng ligtas at payapa at maayos po yung darating na zona ng ating Pangulo po. Matatanda ang sinabi ni VP Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong zona ng Pangulo at itatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Si dating Senator Lacson, sinabi sa isang interview na napapanahon na para ipasa ang designated survivor bill upang hindi magkaroon ng constitutional crisis sakaling magkaroon ng pag-atake sa national security. Pagkaayaw ni Vice President Sara Duterte sa sunang gagawin, State of the Nation Address, ulat ng isang presidente sa taong bayan. Well, marami ang nagagalit, marami yung binabatikos si VP Sara, partikular na sa Kongreso, mga kaibigan. Itong Kongreso, alam naman natin na kakampiyan ni Romualdez. So ibig sabihin, kung ano ang sabihin ng kanilang speaker, na sasabihan yung kanilang mga kaalyado, ay siyempre papalabas din ng statement yung naturang congressman against sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. So tamang-tama, sabi nga, we are in a democratic government, so everybody is free to express our side, express your opinion. So dito, mga idol, hindi na maaring pilitin ang isang vice-presidente, lalong-lalo na kung ang kanyang lalahukan na pagtitipon ay ulat ng isang Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Sapagkat lumalabas, mga kaibigan, na ang ating vice-presidente ay wala ng kabilib-bilib sa administrasyong kanyang kinabibilangan. So that Vice President Sara Duterte declared his resignation and take effect this coming July 19. And if I'm not mistaken, the State of the Nation Address ni Presidente Marcos Jr. ay gaganapin sa July 22. If I'm not mistaken, pardon me if I wrong. Dito, mga idol, talagang hindi na masikmura ni Vice Presidente Sara Duterte ang ginagawa ng administrasyon, sapagkat siya yung nahihiya sa taong bayan, nasasama siya doon sa mga delegado at papalakpak
yehey, ganyan, papalakpak sa isang presidente, nasasabihin yung kanyang ulat, kanyang pag-uulat sa bayan. Alam ng Vice Presidente na wala mang pwedeng abangan. Walang pwedeng abangan sa sasabihin ng Presidente na ikakagaan ng kalooban ng sambayan ng Pilipino. Bagkos, iniisip ng Vice Presidente, although it is my speculation, observation and opinion, na walang pwedeng ipagmalaki ang gobyernong ito sa loob ng isang taon na walang nagawa. Walang nagawa, mga idol. And doon sa previous year ng kanyang panunungkulan, yung kanyang mga promises until now, asan? Asan, mga idol? Until now, walang nangyayari. So, para hindi madamay sa galit, simbuyo ng damdamin ng taong bayan, mas maigi ngayon pa lang ay humiwalay na ang ating Vice Presidente. So kaway-kaway mga idol, lahat ng ating mga kagrupo dyan, DDS vlogger, DDS member, chairman, kaway-kaway sapagkat smart decision ng ating Vice Presidente na ngayon pa lang ay kumalas na sa administrasyong Marcos. Sapagkat kung andun siya, dadalo siya sa State of the Nation Address ni Marcos, ibig sabihin pati siya papalakpak kay De Junior. Pero alam niya sa sarili niya na wala siyang dapat palakpakan, sapagkat walang napatunayang natapos, na-accomplish na trabaho ang presidente ngayon na pwedeng ipagmalaki sa sambayan ng Pilipino. So tama lang mga idol na hindi umatin ang isang Vice Presidente sapagkat madadamay pa siya sa mura ng taong bayan. Sasabihin, putang ina na administrasyon to, putang inang gobyerno to, kaliwat kanan yung nakawan, kaliwat kanan yung huldapan, kaliwat kanan yung riding in tandem, putang inang gobyerno to, kaliwat kanan, may adik sa kanto. Ano pang dapat iharap mo sa taong bayan? So narapat lamang mga idol na hindi nasasama ang Vice Presidente sa naturang gobyerno para siya ay hindi na masama doon sa simbuyo at galit ng taong bayan. Doon pa lang sa 20 pesos na kilo ng bigas na hindi nagganap, hindi nagkaroon ng katuparan, katakot-takot na mura ng taong bayan ang pakawalan sa tuwing nakikita nila ang mukha ng presidente. Hindi mapigilan ng ordinaryong Pilipino na nagkikahos, na naghihirap dahil sa mahal na presyo ng bilihin. Kung pwede nga lang, natadyakan nila ang mga leader, mga opisyal ng bayan na walang ginagawa kundi ang magpayaman sa kanilang sarili. Kaya't kung tatanungin mo yung opinion ng mga mamamayan, yung mga nasa laylayan ng lipunan, walang ibang sasabi, putang inang gobyerno to, walang nagawa sa taong bayan at walang napatunayan na nagawa sa ating mga maralitang mamamayan na pwedeng panghawakan ng isang ordinaryong Pilipino at ipagsisigawang, ito ang bunga ng panunungkulan ni Marcos.